So yun guys, magandang hapon po Pilipinas, no? Magandang hapon po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo mga kasyawing. So for today's video mga kasyawing ay ating pong pag-usapan, no? Na kung saan pagkatapos po, no, ng ligan ng mga barangay na sumugod sa Supreme Court upang mag-file na petition laban kay Attorney Makalintal mga kasyawing, ay nag-file, sumugod din yung grupo ng kabataan mga kasyawing, no? Na kung saan ay kontrahin nila, nag-file sila ng petition na kontrahin nila ang bagong batas, no, na 12232, no, na pinirmahan po ni Pangulong Marcos mga kasyawing, na kontrahin nila upang pigilan, no, hindi lang po si Makalintal kundi ang grupo ng isang kabataan mga kasyawing. So bago natin pag-usapan yan mga kasyawing, no, sa mga bago pa po dyan sa ating channel, no, please subscribe mga kasyawing, like, share po at comment down below mga kasyawing para mabasa at makita po natin ang inyong mga komento, no, tungkol po dito sa ating pinag-usapan mga kasyawing. And don't forget to subscribe. So yun po mga kasyawing, no, ay kung saan sumugod din ngayon, no, itong grupo ng kabataan mga kasyawing, na kung saan ay nag-file din sila ng petition, no, laban po doon sa Republic Act 12232, no. At pinangunahan po ito mga kasyawing, no, ng isang kabataan na iski official na si Luis Magat, no. Siya po ang nangunguna po dito na mag-file ng petition sa Supreme Court mga kasyawing, no. Pagkatapos po ng liga ng mga barangay, no, na pinangunahan po ni Jessica D upang kontrahin po ang petition ni Attorney Mac mga kasyawing, sumugod din ang grupo ng isang kabataan mga kasyawing. So hindi na po yan ito 2-in-1 mga kasyawing, no, kundi 2 versus 2. So matinding laban ito mga kasyawing dahil 2 versus 2 na po, no, na kung saan ay ang grupo ng kabataan ay kakampi po niya si Attorney Makalintal mga kasyawing, at itong versus, no, versus po ng liga ng mga barangay at ang office of the president mga kasyawing. So 2 versus 2 na po ang laban nito mga kasyawing, na doon po sa Supreme Court na pareho-pareho po silang nag-file ng petition, no. Magandang laban ito mga kasyawing, no. Meron po tayong video mga kasyawing na kung saan ay panoorin po natin itong sinasabi, no, ng isang iski official na si Luis Magat mga kasyawing, na kung saan ay ini-interview po siya doon sa Bumbo Radio Philippines mga kasyawing. Pakinggan at panoorin po natin itong panayam, no, ni Luis Magat mga kasyawing, isa pong iski official na kung saan ay isa po ito, siya po ang nangunguna na mag-file ng petition doon sa Supreme Court laban, no, sa Republic Act 12232 na pinirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos mga kasyawing. So narito po, sabay-sabay natin panoorin po ito. Inihain ang isang paibagong petisyon sa Korte Suprema kontra sa nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpaliban sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2025, kung saan kinupirma sa atin ng grupong Kaya Natin Yun na kanilang inihain ang partikular na Petition for Certiorari and Urgent Motion for a Temporary Restraining Order o TRO at Writ of Preliminary Mandatory Injunction sa eksklusibong panayam ng Bumbo Radio Philippines sa isa sa mga petitioner na si Luis Magat, SK Official. Kanyang sinabi na ang inisyatibong ito ay bilang pakikibahagi na rin sa naunang petisyon ni Attorney Romulo Makalintal. Layo nilang hamunin ang naging postponement sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na siyang niya ay taliwas sa naging ruling ng Korte Suprema sa isang kaso hinggil sa usapin ng postponement. Kaunayan at ipanggaan ang tinig ni Luis Magat, isang SK official kasama sa mga petitioner. We filed a petition before the Supreme Court, joining the election lawyer, Attorney Romulo Makalintal, yung kanyang petition na nabuna bukod sa amin. In this petition, we challenged the constitutionality of the Republic Act number 12232, which postpones the December 1, 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections to November 2026. Ang ipinupunto namin, itong pagpupostpone ay unconstitutional at hindi tumutugma doon sa nakaraang ruling ng Korte Suprema from Makalintal versus Comelec noong 2023, na binabanggit ng Korte Suprema that it prohibits election postponements
in the absence of sufficiently important, substantial, or compelling reasons under certain circumstances. Dagdag pa niya, nakapaloob sa kahilingan sa petisyon na may paliglarang unconstitutional o hindi naayon sa konstitusyon ng bansa ang Republic Act 12232 na siya nagdulot ng pagpapaliban ng eleksyon tungo sa susunod na taon ng 2026. Maging ang hiling ng TRO o Temporary Restraining Order ay nais nilang makatigan ng Korte Suprema upang hindi patuloy ang implementasyon ng postponement. So niyan natin muling balikan ang tinig ni Luis Magat, SK official, kasama sa mga petitioner. The main purpose of our petition, unang-una, primarily, we seek the Supreme Court to declare the Republic Act number 12232 as unconstitutional, emphasizing the unique youth-specific nature of the Sangguniang Kabataan Suffrage. We also seek a temporary restraining order or a TRO for the Supreme Court to immediately restrain the respondents, the Office of the Philippines, the Senate, the House, and the COMELEC from implementing the said law. Also, we seek a writ of preliminary mandatory injunction to compel the COMELEC to continue its preparations for December 1, 2025 Barangay at Sangguniang Kabataan elections while the case petition is still pending. Direktang makaka-apekto umano ito sa mga kabataan dahil sa pagpapaliban ng eleksyon ay siya magdudulot para hindi umabot ang ilan maging kandidato sa edad na kinakailangan. Yan yung mensahe ni Luis Magat, SK official, kasama sa mga petitioner. So yan mga kasawing, no? Nakita at narinig po natin na kung saan ay nagsalita po si SK official Luis Magat, mga kasawing, isa po sa nangunguna na mag-file ng petition, no, sa Supreme Court laban po sa Republic Act 12232, mga kasawing. So comment down below mga kasawing, no, kung ano po ang inyong masasabi tungkol dito, dahil 2 versus 2 na po ang labanan dito sa Supreme Court, mga kasawing, no. Siguro maguguluhan na itong Supreme Court, no, kung saan siya papanig, kung dito ba sa kabila or dito sa kabila. Talagang matindi ang ano ngayon, mga kasawing, no, dahil puro file ng petition, no, dalawang grupo, no, ano kung saan ay 2 versus 2 po ang labanan dito, no, Attorney Mac at yung grupo ng kabataan versus Liga ng Barangay Jessica D, no, at ang Office of the President, mga kasawing. So pareho po silang nagkontrahan ng petition, no, kung ano po ang sino po ang mananaig dyan, no, kung makakalusot ba iyang bagong batas ng Republic Act 12232, no, o kung hindi, kung maharang ba ni Attorney Mac yung bagong batas na yan, mga kasawing. So abangan natin yan, mga kasawing, kung ano po ang resulta, no, kung ano po ang desisyon ng Supreme Court, kung saan ba siya papanik, no, sa dalawang grupo na ito, mga kasawing, na talagang magulo po ito, no, magulo po ang laban ng itong bagong batas, mga kasawing. So mayroon po kasing attorney, mga kasawing, no, na nagsasabi na hindi daw po ito unconstitutional, itong ginagawa po, itong batas ng Republic Act 12232, dahil po, no, kung susundin po ang batas daw, no, dapat ay 3 years daw po. Kung hindi daw po, kung matuloy yung election sa December, 2 years lang daw nakaupo. Ang batas po is 3 years. So paano daw yan? So hindi daw po nila sinusunod yung batas, no, dahil 3 years po ang nasa batas. Kung matuloy ang election sa December, 2 years lang, o paano yun? So hindi rin nila sinunod yung batas, ano, yun po. At yun ang isa pa pong sinasabi ng isang attorney ay hindi daw po yan, hindi naman daw postponement yung ginagawa po nila, kundi fixed term seating, no. Pero ang sabi po ni Attorney Mac, mga kasawing, na pari-pariho lang din yan, ang kalabasan ay isang postponement ang kalabasan dyan sa ginagawa po nilang fixed term seating, no. Talagang maguguluhan ito, mga kasawing, no. Magulo po itong bagong batas na ito, ano po ang masusunod, no. Naguguluhan po itong Supreme Court kung ano po ang desisyon po nila nito. So abangan na lang natin yan, mga kasawing, no, kung ano po ang desisyon po ng
Korte Suprema dito sa bagong batas mga kasyawin, kung sino pa ang kanyang papanigan mga kasyawin. So yun lang po mga kasyawin yung ating update, na kung saan ay nag-update po tayo na sumugo din po ang isang grupo ng mga kabataan doon sa Korte Suprema upang mag-file din po ng petisyon laban po sa Republic Act 12232, na kung saan ay pinirmahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong batas ng tungkol po sa BSKA mga kasyawin. So yun lang po mga kasyawin, no? Lagi po kayong nakasubaybay dito sa ating channel mga kasyawin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, sa mga bago po, ay please subscribe po, click the notification bell, i-bell all yun na para updated kayo lagi sa mga bago kong upload na video, para updated kayo lagi sa mga bagong video na in-upload ko, na katulad po dito na mainit-init na mga balita, no? Kasi inaabang-abangan po talaga ito ng mga barangay official sa buong Pilipinas mga kasyawin. So yun lang po mga kasyawin, no? Maraming salamat po sa hindi po kayo magsawang manood, at lagi po sana kayo nakasuporta po sa ating channel mga kasyawin. So yun lang po mga kasyawin, no? Maraming salamat po. Thank you for watching.